As expected, si Super Ate ipinagtanggol po muli si former President Rodrigo Duterte tungkol po dito sa secret deal nila ng China. Sabi po ni Senator Amy Marcos, nothing wrong with Duterte's agreement with China on BRP Sierra Madre. Wala pong nakikita si Senator Amy na irregular o mali sa pagpasok ni former President Rodrigo Duterte sa isang secret deal or gentleman's agreement with Chinese Xi Jinping para daw ma-maintain yung status quo sa West Philippine Sea. Sinabi nga po ng kapatid ng ating Presidenteng Bongbong Marcos that it is normal for any chief executive to do his part in maintaining the peace and order situation within the country's maritime territory through verbal agreements. So ayon po kay Amy Marcos, normal yung mga verbal agreements na yan. Sabi ni Senator Amy, exaggerated naman. OA naman ang reaction nila nung siya po ay in-interview sa Radio DCBB tungkol sa insinuations na ang ginawa ni former President was tantamount to treason. Sabi po niya, OA daw, exaggerated naman. Eto na naman si Super Ate sa pagdepensa kay former President Rodrigo Duterte. Talagang si Super Ate hindi na makabayan eh. Maka Duterte, makakibuloy na siya. Yan po ang nakikita natin. So kahit nasabihin pa ni Super Ate na siya ay sinisiraan lang dahil may budget daw, napakalaking budget para siraan siya, nakikita po ng taong bayan ang galawan ni Senator Amy. Hindi naman po tayo bulag. So lahat na naglalabas ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga pahayag, kuro-kuro, opinion, OA. OA lahat ng reaction ninyo. Sabi niya, ang akin lang, kailangan kasi dapat makipag-usap dahil pag nilagay mo sa panganib, sundalo man o sibilyan, ang buhay ng isang Pilipino, responsable kang opisyal. Ano na ba ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea? Lalo na itong huling insidente. Meron pong 3 sundalo na nasugatan. Ang pangyayari bang yan ay hindi nalagay sa panganib ang ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea? Hihintayin ba ni Senator Amy na may mapatay sa mga sundalo at sailors natin na nagdadala ng resupply sa BRP Sierra Madre? Huwag natin ilalagay sa panganib yung buhay ng mga Pilipino. Nanganganib na nga eh. Ano pa bang ibig sabihin ni Senator Amy? Huwag daw ilagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino. Nag-umpisa na nga eh. Ayan sa sobrang pag-water cannon nila, nasugatan na po yung ating mga sundalo doon. Hindi ba yan ay paglalagay na sa panganib ng ating mga sundalo? Yan ba ay hindi pa paglalagay sa panganib ng mga buhay ng mga Pilipino? Kung matatandaan po natin, yung pong agreement na yon was about Manila's maintenance and repair of the BRP Sierra Madre, a Philippine Navy vessel which is grounded in Ayungin Shoal, which is part of the disputed area. Sabi po kasi, yung agreement na yan is a violation of the July 12, 2016 Arbitral Tribunal's ruling recognizing the shoal as part of the Philippines' exclusive economic zone. Pero sa pagtatanggol ni Amy Marcos, iginigiit po niya na walang mali sa ginawa ni former President Duterte. Sabi pa niya, practical lang yung pinag-usapan nila. Malaking bagay na nag-uusap sila kasi sabi naman ni dating Presidente Duterte, nakikisuyo siya na pwede wag guluhin yung mga Pilipino na nagdadala ng pagkain at pangangailangan dyan sa kapwa sundalo sa BRP Sierra Madre. Dahil ano nga ba yung naging agreement nila? Na wag magdadala ng mga repair materials or building materials ang mga Pilipino sa BRP Sierra Madre na nakadaon sa economic zone ng Pilipinas. So, kung sinasabing atin yung Ayungin Shoal at atin yung barkong BRP Sierra Madre, ano ang pakialam ng China kung ano man ang gawin natin sa barko natin doon? Okay yung mga pag-uusap na yan. Kaya lang, ang involved po dito ay pag-aari ng Pilipinas. Bakit tayo papayag sa kung ano ang gustong gawin ng China sa BRP Sierra Madre?
Bakit ayaw nilang magdala ng repair materials para unti-unting mabulok yung Sierra Madre at siguro lulubog na lang yon at mawala na tayo ng panghahawakan dyan sa Ayungin Shoal. Okay sana kung magkaroon ng ibang mga agreement Fine. Ang siste nga nito secret deal pa, hindi naman pinaalam sa taong bayan Tapos sasabihin ni Senator Amy Marcos na huwag ilalagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino. Atin yung barko. Nasa economic zone natin. Bakit panghihimasukan ng China kung ano man ang gusto natin gawin doon? Bakit pumayag si former president sa gantong agreement? Sabi kasi ni Amy Marcos, nakikisuyo daw si dating Presidente Duterte na huwag guluhin yung mga Pilipino na nagdadala ng pagkain at pangangailangan dyan sa kapwa sundalo sa BRP Sierra Madre. Dahil ayon kay former President Duterte, umapila siya sa China na tigilan ang panghaharas sa mga Pilipino na nagdadala ng pagkain and other basic necessities para sa kapwa sundalo dyan sa BRP. Kahit na akong simpleng mamamayan lang naiintindihan ko to Bakit nakikialam ang China? Bakit natin papayagan na sila ang magdikta kung ano ang gagawin natin sa BRP Sierra Madre? Atin yun. Saan ba nakadaong? Sa Ayungin Shoal, na parte ng economic zone natin. So ano itong sinasabi ni Senator Amy Marcos? Kahit saan nating tignan, mali yung ginawang agreement. Bakit ka papayag sa isang bagay na lugi tayo? Kahit na yung mga ordinaryong mamamayan maiintindihan yan na tayo ang may-ari pero papayagan natin na dayuhan ang magdesisyon kung ano ang gagawin natin sa pag-aari natin? Anong klaseng pag-iisip yan? Sabi pa ni Amy Marcos, she can only hope that the government finds the necessity to immediately accelerate its self-reliant defense posture in order to be able to negotiate against other intruders in the West Philippine Sea. Wala tayong masyadong ginagawa sa self-reliant defense posture natin. Hanggang ngayon, namamalimos pa rin tayo ng mga armas kung saan-saan, mga second-hand, bulok na helicopter, drone. Teka muna, sabihin ko yan kay former President Rodrigo Duterte. Ano ang ginawa niya nung panahon niya? Dapat nung termino niya, ginawa niya na ng paraan niyang self-reliant defense posture natin. Parang sinisisi niyo na naman kay President Bongbong Marcos. Sabi pa ni Amy Marcos, dapat ang gobyerno ay hindi umasa sa USA para sa ating defense and security needs. Pero ilang beses na pong sinabi ng USA na handa po silang ipagtanggol ang Pilipinas kung sakaling tayo ay gegerahin ng China. At tandaan nyo, kung ilan bansa na ang kumakampi sa atin. The last I heard, mga 21 countries na yan. Ibig sabihin, itong dami ng mga bansang to, alam ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Ang walang katapusan na pangbubuli. Kung itong mga dayuhan na to ay handang ipagtanggol tayo, ano tayo? Tatahimik na lang tayo? Magbabaw na lang tayo sa China? Yan bang ibig sabihin ni Senator Amy Marcos? Sabi pa niya, huwag tayo masyadong umasa sa kaalyado. Magpatibay tayo, maging self-reliant. Ibig sabihin, buhayin natin uli ang defense manufacturing industry ng Pilipinas na hindi ginawa ni former President Rodrigo Duterte. Ngayon, ang sisi na kay President Bongbong Marcos. Bakit ba itong mga taong ito, no? Yung mga pro-Duterte, yung mga pro-China, kahit kitang-kita na ang kabulastugan na ginagawa ng China sa atin, andun pa rin ang kanilang loyalty. Ang dami ng mga tagapagsalita ni former President Duterte. Pero bakit hindi pa rin naglalabas ng sarili niyang statement si former President tungkol dito sa agreement nila with China? Panay na ang dakdak ni Harry Roque. Ito pa si Senator Amy Marcos. Ang kailangan nating marinig ay mismong manggaling kay former President Rodrigo Duterte kung ano ba yung gentleman's agreement o secret deal na yan. Sa bagay hindi po natin maaalis kapag bulag ang isang tao at hindi ang kapakanan ng buong Pilipinas ang kanilang nasa puso, patuloy po magbubulag-bulagan yung mga yan. Ano sa tingin ninyo? Ito po bang si Senator Amy Marcos ay anti-Filipino na? At ang kanyang loyalty
ay naki former President Rodrigo Duterte na at naki Pastor Apollo Kibuloy? What are your thoughts about this? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina,